Hello guys! Welcome back again to my channel. At nakikita ninyo na marami na naman tayong mga sisiw na napapisa ngayong araw. So actually guys, everyday naman talaga ay meron tayong naha-harvest. Kaya kung nakikita ninyo ay iba't ibang breed ng sisiw ang nasa mga videos natin. So gusto ko lang ma-share sa inyo kung ano yung humidity ng ating hatcher mula sa simula hanggang sa makapag-harvest tayo. So, napag-usapan na natin guys sa iba kong mga videos na yung pinaka-importanting dapat nating bantayan sa ating incubator ay yung temperature, humidity, ventilation, at saka yung egg turning. So, ngayon sa video ito ay focus tayo sa humidity. So, ito yung moisture na nandoon na kayang i-hold ng hangin at yun ay napaka-importante na nasa tamang level po siya, normal level at saka stable po para hindi po tayo maka-experience ng high humidity and low humidity. Kailangan nasa range po tayo, normal range na kinakailangan ng ating mga itlog para mapisa po sila at maging healthy ang mga sisiw. So guys, itong humidity po, kung para po sa akin, ay hindi po siya as in very critical na gaya ng sa temperature na babantayan mo talagang mabuti. Gaya nga ng sinasabi ko, hindi kami gumagamit ng hygrometer, pero ngayon ay for ano lang, para maipakita ko lang sa inyo. So, ayan, sinukat natin. And, very, maswerte tayo kasi yung area natin nasa tamang range po ng humidity ang nalagyan natin ng ating mga incubator. So, kasi yung room na nilagyan namin ng aming incubator ay nasa stable condition din siya, nasa stable po ang temperature at saka meron po siyang kisame and dinesign po talaga ang mga rooms dito para sa mga incubator. So hindi po siya directly nasisikatan ng araw and hindi din po pabago-bago ang temperature ng room kung saan po nakalagay ang ating mga incubator. So, ayan po ang sagot doon sa mga nagtatanong kung kailan kami naglalagay ng tubig sa aming incubator. Kami po ay naglalagay ng tubig simula po sa first day ng pagload natin ng mga itlog. So, yun po kasi ang support natin para hindi mag-dry out. Kasi kung wala po tayong ilalagay na tubig doon, and mag-low humidity po tayo, ang tendency is yung moisture sa loob ng itlog na dapat sana ay kailangan pa ng sisiw sa pag-develop, ayun po ang mauubos. So, kailangan nating i-check yung lalagyan ng tubig para hindi siya mag-dry or maubusan, and kailangan nating lagyan ng malinis na tubig doon. Syempre, iwas contamination din po tayo. So, kami po, every other day, nag-change po kami ng tubig sa aming incubator. So, yun po ang aming ginagawa and tested na po namin yun. Kaya nakikita ninyo, araw-araw ay very healthy po yung ating mga hatch. So, yan din po ang reason kung kaya't marami po ang tumatangkilik sa atin dito na nagpapapisa po dahil napaka-consistent na po natin kung performance sa pagpapapisa lang po ang pag-uusapan. Siyempre, we take into consideration din po yung ibang mga factors na kakailanganin para lumabas na healthy po ang sisiw. Iba naman po kasi yung paniniwala nila na kahit
infertile po yung mga itlog, kaya daw nila nilagay sa incubator ay para mapisa. Hindi naman po pwede yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin na pag wala pong similya or infertile yung inyong mga itlog, hindi po talaga napipisa. Ngayon naman guys, marami ang nagtatanong kung halimbawa constant na o nasa tamang temperature na kayo pero masyadong mababa po ang humidity, ay pwede po kayong magdagdag ng ekstrang sisidlan ng tubig, or pwede po ninyong palitan ng mas malapad na water tray para mapataas yung humidity. So, kung wala namang enough space, ay lagyan nyo na lang po ng span sa gitna ng water tray para po mapataas ninyo yung humidity. Yun lang po yung pinakasimpleng technique para ma-adjust natin pataas ang humidity ng ating incubator. So, lagi ninyong tatandaan na kailangan talaga ng tubig dahil yung init sa loob ng incubator ay nag-cause na mag-evaporate yung mga moisture sa loob, and then kung wala tayong support na tubig, ang mag-evaporate po doon yung nasa loob ng itlog. So kailangan po na nasa normal level lang ang paglabas ng mga water content na nandoon sa itlog. Hindi siya dapat nag-evaporate ng masyadong mabilis kasi kailangan po yun sa pag-develop ng mga sisiw sa loob. So, alam na natin mag-adjust kung paano mapataas. Ngayon naman, kung nakikita naman ninyo na parang may hamog na doon sa loob ng incubator ninyo, nagtutubig na guys, huwag po ninyong baliwalain yun. Hindi po siya normal. Sa experience po namin, marami po yung mga nalulunod na sisiw sa loob ng itlog. Basang-basa po siya dahil napakataas po ng humidity. Kapag nakita po ninyo na gano'n na po ang nangyayari, ay pwede po ninyong mag-open po kayo ng ventilation. Kami nga minsan nag-o-open po ako ng pinto ng incubator kapag hindi po kaya nung ventilation ng ating incubator, kapag hindi po natin mapalabas yung moisture, para maiwasan po natin yung pagkalunod ng mga sisiw. Or pwede naman po nating palitan. Siyempre pinatas natin yung humidity na yung mas malapad na sisidhan ng tubig. Ngayon naman po kung pababain naman yung humidity, pwede nating tanggalin yung tubig or mas maliit na lalagyan ang ating ilalagay para po ma-adjust natin yung humidity at hindi po malunod yung ating mga sisiw. Mapapansin ninyo guys na kapag napisa na yung mga itlog doon sa loob at dumarami na yung mga sisiw na nakalabas, tingnan ninyo yung ating humidity at temperature ay tumataas din siya. Kaya't napaka-importante yung mga butas na nakikita ninyo sa amin, yung mga pinapakita ko sa aming videos, ay malalaki at saka naka-open po siya. So, dito sa hatcher na minomonitor natin ngayon ay hindi ko may pakita kasi nandun po sa likod na part yung mga vents natin, and naka-open po siya palagi. So, very important po siya para ma-maintain po natin yung tamang level ng humidity ng ating incubator. So, nakikita ninyo, yung temperature natin is umabot na ng 37.6, pero yung sensor po ng ilaw ay hindi po nag-heating, naka-off po siya. So, marami na kasing sisiw guys, kaya ganyan na. And take note na malamig pa ang panahon ngayon. So, kung mainit po yung panahon,
ay umaabot pa po yan siya ng 38 degrees Celsius. So, wag po kayong mag-alala dahil normal po yan kapag nagda-dry na yung mga balahibo ng ating mga sisiw sa loob. So, ayan guys, sa nakita ninyong humidity range ng ating incubator, ay titingnan natin kung ano po ang nangyari sa ating mga sisiw sa loob. So, pinakita ko sa inyo sa videong ito mula simula na nag-prepare pa lang tayo kung ano yung humidity level nila and then yung temperature, and heto guys yung resulta na nangyari sa mga itlog na nilagay natin sa hatcher. So, diba nakikita ninyo, sobrang ganda po ng result kahit ganun lang yung range ng ating humidity. Hindi po natin kailangang sundin yung nababasa natin sa mga Google na yung iba nagsasuggest. Kahit sa Facebook, nakikita ko nag-a-advise 75 to 85% humidity. Hindi ko po naaabot yun mula nung nagsimula po kami sa aming hatching business. Yan lang po talaga yung sukat, and actually hindi nga ako gumagamit ng hygrometer. Nilagay ko lang talaga yan para maipakita ko kung ano nga ba talaga yung range ng ating incubator, at marami pong nagtatanong kung bakit super successful po natin sa ganitong business. So sana guys ay makatulong sa inyo at hindi na po kayo kabahan sa pag-monitor ng inyong mga humidity, and nakikita din sa video ito yung temperature ng ating hatcher. So ayan guys, nakikita ninyo kung gusto rin ninyo maging successful sa pagpapapisa, sana maging guide po ninyo na hindi po kailangang umabot doon sa mga 75 to 85% humidity para maging maganda po ang resulta. So, ayan yung ebidensya na super ganda po ng ating mga sisiw sa ating incubator. So, nasa sa inyo po kung sino po ang gusto ninyong sundin, pero ang sa akin lang po ay ma-share po kung ano po yung sinusunod namin.